Tingnan mo naman. Engine swap siya ng SR20 na Camelback. Galing siya ng Silvia na S40 na NA. Okay, so ito si John Larry Leonardo. John Larry. So, ano tong dala mo sa ating sasakyan ngayon, Papi? Subaru Forester na first gen, 97 model. Papi, ang Forester parang mataas no? O yung stock niya, bali mataas na stock niya, no? Ito sinagad mo sa baba to. Saktuhan lang din naman. Kasi may isasagad pa, kaya pang bumaba. Eh, matagtag na masyado. Siguro pag nagka-budget, Airsus, next time. Pero hindi yun yung pinunta ko rito, Paps, no? Pakita mo yung pinunta natin. Pop the hood. Tingnan natin anong makina ito, guys. Tingnan mo naman. Yun. Engine swap siya ng SR20 na Camelback. Galing siya ng Silvia na S40 na NA. Kayo mismo ang may gawa? Oh, kami. Doon sa shop. Anong pangalan ng shop natin? Rocket Larry Performance. More on conversion, ayun, change engine, kahit overall, lahat din basta tungkol sa makina. Kahiligan mo talaga mag-change engine, gano'n? Oo, nakahiligan. Nag-start to nung nag-change engine ako ng sa sarili kong sasakyan at Charade, Daihatsu. Nilagyan ko siya ng SR20. So, sa Charade? Ang laki nito Yung pang front mount ng kinabit ko. Kasi ito, rear talaga to na galing sa Silvia, mga pang rear. Nakuha ko lahat, hanggang transmission, saka differential, na-mount na rin namin dito. Isang curious ako, halimbawa malaki yung makina at nilagay mo sa maliit na kotse, ano ang mangyayari? Yung niya kasi, sa weight niya, bale, malakas umalis dahil nga magaan. Paano yung ganun? Ano yung mga kino-consider na bagay pag nag-change engine? Maganda, palitan din ng braking system, malaki, ganun, para mapahinto mo. Kasi, mahirap din naman yung sobrang gaan pagka dito mo lang gagamitin. Pwede sa truck siguro, ganun. Kasi ito, halimbawa, Nissan tapos Subaru, no? Oo. Parang never mo nakitang magko-combo sila. Bihira, Toyota, Honda, pwede pa, no? Pero ito, Nissan tsaka Subaru. Ano yung bago mo in-engine swap to? Inisip mo na ba na baka hindi pumasok, gano'n? Or papasok hindi kaya? naman, pipilitin kong magkasya kasi gusto ko rin mangyari yung gano'n Kasi isang mahirap sa pag naglilipat ng is yung engine mounts, Papi. Oo. Asan yung mga engine support nito? Nandun din sa sa tamang posisyon ng engine mounting, ayan, nandiyan din. Nagpalit na gano'n lang, bali kinustomize namin bago yung buong cross member niya para magkasya. Kasi yung height ng boxer, mababa sa height ng SR. Ayun, bali yung height ng SR, pinilit na yung magkasya ng hindi magtatabtab ng hood. Lahat bali binaba, mounting ng rack and pinion, pati yung kabitan na tie rod rack end, pinaba rin namin lahat. Proseso ba pag naglilipat ng ganyan? Medyo. Yung pagsusukat lang sa una, kailangan tuwid, balanse. Kasi isipin mo, no, sa ano to Nissan Silvia, no? S14, no? S40. Pinasok sa, never ko naisip na mangyayari. Bali, halo-halo na siya kung ano yung tutugma. Tulad nitong radiator, gamit ko dito pang VR6 na galan. Ang ginamit kong support, pang rotary, pang rotary Mazda. Engine. Oo. Ano to, Bobby? Alam mo talaga, kabisado mo? Or sa trial and error, ganun? Trial and error. Kung anong gagana, kung anong pwedeng tumugma, yun na ikakabit ko. Tapos kung ano yung available na pyesa, yun na gagamitin. Mahirap kasi kung gagamit ako sa imported, kailangan pa i-import, mahirap maghanap. Tulad yan, sa ngayon nga, ang conversion sa akin ngayon yan, kasi last time na ginamit ko sa pag-demo-demo, nasunog ko yung clutch niya, wala akong mabilan ng pressure plate ng panggantong Camelback. Ang kinabit ko, pang L200 na pressure plate. L200? Oo, kinonvert ko yung yung butas ng flywheel para pwede ko siya balik ng original pressure plate. Pwedeng L200 na pressure plate, ganun. Buti pumapasok, no? Sukat-sukat lang. So kahit, ito, isang wild question, kahit anong engine mapapasok sa kahit anong kotse? Basta tama ang sukat ng size. Depende kasi minsan pag gusto nung may-ari, V8, may portion na tatabtabin talaga. Sa mga firewall, gano'n? Oo, mga gano'n. Pero minsan naman, depende. Kung kaya naman talaga magkasya, maipapasok yan. Kaya. Papi, ito, yung mga ganyan, kaya mo salpa ng makina yan. Baka bumaliktad yung bata. Sobrang bilis no? Iba talaga, Papi, nagagawa kapag curious minds tsaka may diskarte, no? Maraming katikot na kung ano-anong convert. Basta mahilig ka lang, ganun. Papi, pwede natin masilip yung interior nito. Sige, pwede. Silipin natin. Okay, bukas yan, tol. Walang bezel, no? Bali frameless yung mga ganito. Pati legacy. Oo nga, no? So, ito manual. Manual. Dati siyang matic. Talaga? Oo. Pinagtripan mo rin? Manual, Kapag gagawing matic, ano naman ang conversion? Transmission? Transmission. Lahat, ano pa ibang convert mo rito? Baka dati sedan to, Ay, hindi. Yun lang bali. From matic to manual. Tapos yung makina palit, differential, palit na rin para mag-match.
Pero papi, para siyang sedan na may kuba no? Kasi Isang tingnan karo. mo, hanggang 4-seater lang rin, 5-seater, tapos may kakagamitan na sa likod, no? Papi, pwede ba tayo umupo rito? Oh, sige lang. Oh. Sa ngayon kasi, naka-chambered kaya di ganong maingay. Atras natin tol para maluwag. Yeah. Apo, siya malawag din pala to. Papi, Converted kasi, kaya medyo bari biyak-biyak na to eh. From right to left. kayo din ang nag-convert. Ay, di, nakuha ko nang nakalipat na siya. Mas okay, less problem, no? Pero papi, okay din pala ang ang Forester, no? Ang pogi ito. Ay, tahimik. Pero kamusta yung takbo nito? Normal na lang. Ayos na, may power naman kahit pa paano. Ba ano to? Temp gauge? Oh, temp gauge. Bali kasi yung sa panel niya, hindi nag-accurate. Kailangan makakuha ng sending na pang boxer. Kaso nasama ko kasi sa benta ng boxer. Kung nakakuha ko sa boxer, mag-accurate siya dito eh. May ilalagay ko pang boxer na sending ng temp doon eh. So, asan ang gitna nito? Ang ang normal na temp ko, wag lang siyang aabot pala ng ano ba to? Ng 220. Okay. Ito, ano to papi? Nagyanan lang ng barya-barya. Mechanic. Oo. Pucho, may may Puro lalagyanan. Pag sa Japan, marami daw taguan eh. Para siyang mababang sedan eh, oh. Papi, ang mga interior nito stock talaga. Oh, to? stock lahat. Meron pa sila pati sa sidings. Pati sidings. Oo. Magkano ba ang benta value ng mga Forester? Bali nung nakuha ko to sa pinagbilan ko, galing kasi tong Cavite. Naka-post lang siya, nakakuha ko siya na mga 240. Then, ayan, tinanggal ko yung makina. Nabenta ko ng 60 yung makina niya. Ngayon, bumili ko sa importer ng makina. Ayan, kinonvert ko na. Sa gastos, hindi ko na rin dahil nga paunti-unti, medyo matagal kong binuo. Kasi pag pang sarili, mahirap gawin eh. Kumbaga nakakatamad eh. Parang gusto mo unahin yung sa iba, no? Yung sa customer lagi nauuna, pero pag pang sarili na, matagal nang buuin eh. Kaya ayun, nung nabuo ko, masaya naman. Maganda kinalabasan, nagagamit ko, naayos ko yung mga papel lahat. Na-i-rehistro ko ng yun yung makina, na-indicate lahat. Tsaka papi, maganda ang Forester. Maluwag, no? Maluwag para sa akin, maluwag medyo. Kumpara sa mga sedan, mga Corolla, Civic, ganyan. Din eh, no? Tsaka papi, ang ganda kasi. Lalaki ng salamin, no? Saka mahaba, kasi gusto ko lagi wagon para sa sounds. Kumbaga yung, yung woofer mo, hanggang dito, bayo. Oo. Pag kasi nasa trunk, mayanig sa trunk. Tsaka nandun lang eh, no? Nandun lang. Ito kasi dinig lahat. Pag nagbukas ako ng 4 na pinto, pag sa tambay, ayun, sounds lang kami. Ngayon pa lang nakakabit sa akin differential pang Cipiro na E31. Tinanggal ko bali yung sa Silvia talaga nakamatch nitong makina. Kasi Nissan din naman, no? Nissan. Yung nabili ko yung match differential kasi nito, Cusco na LSD na 2-way. Napakaingay pag lumili ko eh. Parang hindi advisable para yung pang daily. Binalik ko siya ng pang A31 na non-LSD. Parehas lang naman sila ng mounting ng differential niya. Kaya ngayon, yung sa takbo nito, medyo unmatched pero malapit na ron naman sa takbo ng pang Silvia talaga. Ma-advise mo ba na mag-change engine? Kasi, katulad ako, mas gustuhin ko syempre yung labas ng mismong kasan. Pero kapag ikaw, anong side mo? Depende kasi sa gusto, sa gusto. Kadalasan kasi ngayon, sa ibang change engine naman, kunwari may nasira dun, may nagdalang sira sa shop, kunwari Vios, matindi na yung sira ng makina. Sasabihin ko, i-change engine na natin yan nang ganun pa rin. Palit makina lang. Palit makina lang para hindi na natin overhaulin. Kumbaga, bilhin na tayo ng Japan surplus na sariwa. Kasa na lang. Kumbaga, bolt on na lahat. Start. Pwede na. Ito naman, kasi yung mga ibang may hilig magpalit, may hilig mag-iba-iba, ayun. May pang sample ako, ito. Kadalasan kasi sa mga old school nga, mga Mustang na talagang nakuha nila na minsan kasi may bumili ng mga old school na kotse, ang nakabit na makina iba na. Pinalitan ng mga nauna. Ngayon, papalitan nila ng medyo malakas, iba na rin ang ikakasa namin. Papi, isa kong tanong pala, ano yung pinakamahirap mong in-engine swap na hindi match doon sa model sa makina? Diba? Ford, ginawang Mitsubishi, gano'n. Alos naman lahat eh. Pinakamadali lang naman talaga yung, kunwari, D4, Toyota, ganyan. Papasok mo D4. Unless magkakabit ka ng mga malalaki na V8, straight 6, mga gano'n. Paano pala yung pag gano'n? Diba? Gusto ko ng V6, gano'n. Oo. Paano kung V4 lang yung
D4 lang yung sasakyan, kaya pa rin. Kaya naman. Kaya oo. pa rin. Ang mahirap lang yung ano, yung makina mong kukunin is pang front wheel drive. Gagawin nating rear wheel drive. Oo, yung iga, ganun, no? Mag-a-adjust tayo lahat kasi kadalasan yung distributor nun nasa likod ng head eh. Ngayon, pagka ginawa mo siyang rear wheel drive, nasa firewall na yung distributor Ayun, niya. Oo. Ngayon, mag-a-adjust tayo. Pwedeng gawing COP, coil on pack. Depende sa ano. Magagastos pag sinabi ko sa customer ganun at na okay naman sa kanya, matutuloy, magagawa natin ganun. Convert na lang lahat para lang magkasya talaga. Yung iba, yung ibang nagpapapalit, Ford Explorer, gagawin namin diesel, papakabitan ng straight 6 na diesel, tatanggalin yung V6 na gas, ganun. May mga ganun talaga, Oo. no? Pero yung makina nila, walang problema. Gusto lang nila mag-diesel. Kasabihan nila kasi noon, lakas sa gas. Ngayon gusto nila matipid, gagawing diesel. Oo, yun. Yun yung katuwiran ng iba. Yung iba naman, gusto lang talagang palitan. Wala lang magawa. Oo. Pwede natin maikot to. Oh, pwede, sige. Subukan natin. Bago natin ituloy yung ating video, gusto ko muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is si 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-operate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinadali ng 1xBet yung pagbebet natin sa mga laro. So, paano nga ba download yung 1xBet guys? So, syempre, search mo lang sa App Store or sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas na yun. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin na Rich Potato. Lagi mo lang mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again guys, $100 to, hindi to 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus diyan. Pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Pero yung box, mega squirt, ganun, i-apply mo dyan, chuchun mo. Ayun, makakamit mo yung medyo may konting lakas. So ito ngayon, stock box pa to? All stock lahat to, pero kung gagamit ka ng aftermarket ng mga box, ganun, may chuchun mo siya. Partido pa pala to? Power pa yan. Sa rekta, malakas yan. Ikakasal ka pa tol! Pag kasi na LSD, isa lang gagana sa likod eh. Ayo, ano. Dapat mataas na rev talaga. Pagka LSD yung dalawang sabay, iikot, dodo ka na talaga yan. Ayaw isa lang. Ay, nakagulit isang gulong lang. Putang ina mo. Pagka LSD, ayaw. Isa lang nagalit eh. Puta, alam mo masisira yung kotse mo, boy. Sa bird, siguro magbe-bird ng tuwid. Kanina may shades dito. Ayan lang. Puta, nawala lang. Wala lang. Nahulog lahat. Pag LSD, masaya eh. Wala, napakita. Subukan natin. 7.5 cut. 7 lang pala. Ang lapit mo preno eh. Putang ina. Nakasanayan to eh. Ang lapit mo preno eh. Stock brakes to. Oh, stock lahat. Baka pagpalit eh. Hindi, pero kasi sa pag nakasakay ka talaga dito, akala mo malapit eh, no? Pero pag sa driver, basic yan. Ganun naman lagi. Maski ako nakasakay sa iba, natatakot din ako eh. Pero pag ako nagdadrive, parang wala. Normal lang. Advice mo ba yung mga tao na mag-change engine? Depende na lang sa kanila.
nila. Sa budget, no? Pagka trip nila, pwede. Baguhin natin. Saan dadalhin? Rocket Dairy Performance, Malolos. Kahit ano kaya ikabit, no? I-convert natin. Papi, sino gusto mo yung shoutout? Shoutout sa lahat ng mga barkada. Yung barkada ng isang shop, KM3101. Yan. Lahat yan, mga barkadang shop. Ano iba? AJ Mojica, J. Punsalan, Dada, JP. Lahat na ng shop sa Malolos. Barkada lahat yan. Mabait sa akin lahat yan. Mga tropa rin palang mga photographer dyan. Ayun. Para iwan natin sa convention. Papi, salamat Thank you, sa thank you. pinakita nyo yung ano. Very unique car guys, no? So sana na-enjoy yung video natin na to. Kita-kits sa sunod na video. Peace out.